ngayong alas 6 ng gabi? E di wala nagsahing sa bahay. Patay. Maraming titilapong kaldero. Kung wala nagsahing sa bahay, wala pa rin kumakain. Sigurado kayo? O ngayon, dapat ako magsasalita. Pero, ngayong gabi, very special ang gabing ito sa Quiapo. Dahil mas gugustuhin ko na mapakinggan ninyo ang mensahe sa inyo mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na dadalhin sa atin ang mensahe na yan ng kanyang maganda at magaling na anak na Vice President Sara Duterte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong gabi kaninyong kanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa ating babalik na Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto, pero nandito galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pumunta ngayon, galing kaming Samar, tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros, pumunta ako nung isang kagabi dito sa syudad ng Maynila, kaninang umaga sa Quezon City. Ngayon bumalik na naman ako sa syudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Baka lang po, nakakalimutan ninyo na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat.
sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako, kaayo, ang amuang utang nga kabubutong kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga mga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Daghan salamat. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na ugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na-entertain sila, ay yun ang naaalala nila pagkupo nila doon sa presinto, sa voting precinct natin. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya? Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin, sumasayaw, na-entertain ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong. Noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Pangako noong taon 2022 na kampanya, 3 taon kinalimutan at ngayon may darating na naman na halalan. Meron na naman tayong kuno 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Na para bang nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Yan ang ugali natin. Hindi na natin tinatanong, nung tumayo ka ba, binigay mo ba yung pangako mo? Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelido, na endorso ng sikat at mahal natin na tao ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo ano bang ang kapasidad at abilidad ng tao na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito ay inendorso mo ba? Yan! An example. Ang sample ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politiko Duterte yan, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare,
bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pa rin. Hindi ko naman kilala si Sarah at hindi niya ako kilala. Kung ano bang pakialam ko sa kanya. Utang ina rin. Utang ina rin. Nandito ako ngayon sa distrito niya. Magpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Distrito ni Apple Nieto. At nasaan yung apple ko? Ito yung apple ko. Hindi man ito pulang-pula na apple. Nag-lustang na niya ito ang apple. Ha? Saan ako? Ano magawin ako? Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Mamaya, nandun kami sa distrito ni Apple, Chua. Ay, Apple! Yan to. Apple niya to. Nagugulo ka. Apple niya to. Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin dyan sa Hague at ibalik sa Pilipinas. Sabi niya, wag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan. Isko Moreno kayo, lahat ng kasama niya, kasama na ang ating Congresswoman Apple Nieto ay iboto na ninyo. Hindi, para kay Joel Chua ito, antay ka. Sabi ng bata, kasi sabi, bigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay mamatay. Ang apple na yan, ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam niyo, di ba si Snow White kumain ng apple, tapos nabilaukan. Apple yan. Bigay mo yan sa kanya, saksak mo yan doon sa bibig niya. Chua ba? Siya ba
may-ari ng Ing Bitin? Ha? Hindi, hindi. Yung may-ari ng Ing Bitin. Kasi alam nyo, dala-dala niya yan lagi, yung hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, nakita ko iba't ibang kulay ng NBT. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Diba? Parang hindi ako nagugutom. Parang hindi ako karapat-dapat bigyan ng hopya. Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako, at pinapaot niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito. Resource person ninyo ako. So bakit ako manunumpa? Ibobo siya! Yang apple na hawak ni Apple ang solusyon. Tapos, sige na. Wag na yan si Inday Sara, hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Bla bla bla. Bla bla bla. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? Sige, pupunta kami. Kaya naman namin sagutin yan lahat. Di sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na, sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo, kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Uy, hindi lang buwaya, sir. Tambalus-lus yun na buwaya. Sinagot siya ng kapatid ko. Sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano niya napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa akin. Si Mayor nagpili. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. At sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung hirap ng pagiging sundalo daw siya. Pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Talo siya ng kaban ng bayan. Mamadali, maging presidente. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple nito? Kung hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya. I-chismis. Idala sa lahat ng mga presinto. At sabihan
ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0. Yang putang inang Joel Chua. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Syukran.